Bumalik na ako sa dati, magigib ng tubig. Talbang ako itong bigas. No. Yo. Ano sila? Asan si Meralo? Hinday. Kumusta? Yan nandito po sila lahat. Mga kabro. So meron tayong short update po sa kanila. Ngayon pa lang tayo nakabalik. Siguro nasa 3 buwan na. Tapos mulit. Marilyn. Kumusta? Asang ano niya? Isang Tamang oras. Isang. nilaagan. So mayroon kaming dalang ano po. Mayroon pa ba kayong bigas? Bukan bintok. Ha? Bintok. Tik-tik? So, wala kayong bigas talaga. Sa madaling salita, wala kayong bigas, lintok lang. Na, Yung tik-tik. bintok. Oh. Kasi hindi yan bigas eh. Parang tik-tik yan. Sa yung pinaka-pinong ano ba, giniling ng mais na pwede rin masain o pwede rin gawing suman, no? Ito, mayroon kaming dalang bigas. Ito. Sige. So, walang buong 25 kilos, 25 kilos. Binili natin. Ma. Lima po, 25 kilos price. At saka huwag mo yung misa ba? So mayroon tayong groceries. So mayroong dilata, instant noodles, yan, gatas, may biscuits, no? Yan po. So at saka bukod pa sa grocery natin, mayroon pang cash. Ito, sili, 1,000.
nagpadala po si Ate Tata ng 3,500. So, bilhan namin ng bigas. At saka, ito, mga ulam, no? At saka mayroon tayong cash. Yan po. So, maraming salamat Ate Tata from Vancouver Island, Canada. Maraming salamat po at Tata sa binigay mong blessings ngayon. Dako lang yung tabang sa mga. So, Bismillah, matanong, dahil natagal na po kami hindi nakabalik dito, siguro nasa mga 3 buwan na, ano po ba ang kapagtirahan ninyo, pambili ninyo ng bigas, ano po ba yung Nag-inom ng tubig. bumalik ka sa pag-igib ng tubig? Bakit po Bismillah? Ha? Ipay tubugas. Para may palit bugas. So, bumalik po kayo sa trabaho ninyo dati na magigib ng tubig para makabili ng bigas. Minsan pa makabili kayo ng banig. Yeah. Siya, ikaw Marilyn, maglakag banig. So, makabaligya, makapalit ng bugas. Yan po. So, bumalik tayo sa dati, no? Sa tagal na naming pabalik-balik dito, siguro nasa mga 2 taon. So biglang nagbago ang takbo ng buhay, no? Ayan. So kumusta ang scholarship mo? Wala na bang hindi na nagpadala? Wala na kayong natanggap? Ang purpose ninyo, kumusta? Kubra. Kaya nga ilang buwan na, hindi kayo nakatanggap ng Ito. ayuda sa purpose, ha? Ay, kung sa tubig. Kayo bang may hawak sa ATM? Kayo? Iba? Bakit nasa kanila po yung ATM? Anong naman sa lahat po ng ATM? Dapat gamon kayo magkukot. Ay, gusto ko na mawa sa ako. Basig mawala. Ang rason po ay baka mawala sa inyo. Yan po ba? Dapat na sa inyo, no? Kayo may maghawak. Kasi pag mayroong payout, kayong direktang makakuha, no? Christine ay kasi nung unang pabalik-balik kami dito sa inyo ay naitanong ko sa inyo nung una, bakit kayo lumipat sa malayong paralan na mayroon naman malapit? Hindi mo ako sinagot, no? Malakad lang pag walang pera, siguro nandun nakatira ang biit mo, no? Hindi ka lang makasabi, no? Tawa si Marily. Yan po Christine ang nasabi namin sa inyo noon, ilang beses yung pabalik-balik dito na kung ano mang natanggap nating blessing, malaki, pahalagahan natin yun, no? Kung ano mang mga oportunidad na dumating sa ating buhay, nakaroon tayo ng scholarship, dapat ingatan natin, no? Kasi magagalit yung mga sponsor natin at saka mga viewers natin pag bigla na lang kayong, halimbawa, bigla na kayong nabuntis, tinatakpan namin kayo, tinatago namin sa publiko, sa social media. Kung sa sunod na pabalik namin ay lumubo ng tiyan mo, kami ay masisisi, di ba? Ay, binablog lang yan nila, tinatago para sa content nila. Hindi sila mawalan ng content. Pangit na mong pakinggan ba? Dapat nasa murang edad pa tayo, lalo na hindi pa tayo nakapagtapos pag-aaral. Kagaya niya, pila pa kita edad mo? 16? O bata pa, masyadong ka-PH, Marilyn. No, siguro mayroon na ng PH. Wow. Yung una namin pagbalik dito, wala ka dito. Saan ka? Nakatira? Ha? Doon ka sa PH mo. Kasi yung anong dahilan mo ay maingay dito ang mga kapitbahay niyo. Maingay. Hindi naman pwedeng pag maingay doon ka na lang mapapahamak sa kuwan. Isipin mo na. Isipin mo pag-aaral, huwag mo BPE. Saka na yun, pag matatapos na, makatulong ka sa mga kapatid mo. Kasi ikaw na lang naman ang ninasahan sa kapatid mo. Sa nanay mo. Diba? Saka na yun, kasi hindi talaga malihim pag mayroon, lalo na may sa amin, makapagsabi, makareport na ganyan. So, yan, siyempre magagalit din kami dahil kada punta namin dito,
Pinapaalala namin kayo na huwag mo nang ganyan pumasok, no? Kasi hindi tayo makakaahon sa hirapan. Inuna natin yung bilis. Kayo pa ba? Ha? Ay, So, mga na ang usa natong sikyat nga, di na ginato usbo, no? Kanawad ako kay nawala sa inyo, ha? Di mo sad pwede good Chris Milin kasi alam niya mga kabro, maraming comment sa ating video na kung sana daw ang scholarship ay pwede natin ilipat kay Marilyn. Hindi yan pwede kasi nung unang na-vlog namin si Chris Milin dito ay wala po si Marilyn dito. Doon po siya nakatira sa kanyang tiyahin at sa katiyuhin, di ba? Doon po. So hindi naman pwedeng basta-basta na lang ilipat, no? Hindi na yun siguro sa sponsor natin. Yan ang pinakamasaklap dahil bumalik po kayo sa pag-igib ng tubig. Mahirap yan, mabigat. So walang ibang talagang mapagtirahan. Pwede bang ano lang kayo sa banig, Marilyn? Tutulungan na lang kayo. Sinabi ko sa inyo noon na gumawa kayo ng banig kasi ako lang magkumpra sana. Pero pagdating ko dito, wala namang natapos. Diba noon binigyan kayo ni Ate Tata ng puhunan, nung nakaraan pa binigyan kayo ng puhunan. Dapat ay ninyo palaguin ninyo ba ang mga blessings natin. Kasi mayroon kayong groceries, mayroon kayong pira, mayroon kayong bigas. Dapat ang gagawin ninyo ay mag-isip kayo kung anong mapagtirahan ninyo na halimbawa pag naubos na yung ating bigas, yung ating pagkain na meron tayong naibibili kasi yung sponsor natin ay hindi yan yung regular na may bibigay kasi marami pa pong dapat natulungan ng ibang naghihirap din, hindi lang tayo, no? Marami pang iba. So si Ate Helen, nasaan? Si Ate Helen, no, bakit hindi pa siya humarap sa amin na matagal na tayong pabalik-balik dito, di ba? Si Ate Helen noon ay narinig namin nagsisigaw sa inyo. Kasi akala niya one time na umalis na kami kasi nandyan ba kami. Hindi kami umalis agad. So nagsisigaw, magaling na ba si mama mo, di ba? Magaling si mama mo. Dapat tumulong din siya, sa paghabi ng pag. So kumusta ang pag-aaral ngayon ay modular lang kasi sobrang init, no? So siguro sa susunod na linggo pa yung face to face. Napakainit ng panahon. O sa grade kang graduate kasi grade 9. Si Marilyn grade 8 ka. Si Cesar ang eskwela wala na undang na. Si Jason undang siya. okay, mahal ko siya po isa. So, ako po siya gato dito. At po kasi Marilyn, magmumagmuha kasi yung bigas niya kay Lintok. Tik-tik yan eh. Pagpapatingin nga, ayan sa bigas niya. Kasi to pinakapino ba? Pwede rin namang masain pero parang lugaw talaga. Oh? Parang cornstarch. Paano lang? So ito yung sinaing nyo noon, no? Hindi pa kami nakapunta dito. Ayan po, ito po yung trabaho ni Chris Milin, pag-igib ng tubig, paghabi ng banig. Hindi po kami nahimasok sa buhay nila. So, nung na-vlog namin sila, natulungan sa ating mga sponsor, natulungan namin. Pero rin sa mga sponsor na kaayos ng bahay nila, napakabitan ng rinti, nabilhan sila ng mga gamit dito sa kusina. Saka buwan-buwan po meron silang natanggap na ayuda. So siguro nasa mga 2 taon na. So nahinto bigla mga 3 buwan dahil po sa hindi inasahang pangyayari, no? So ito nakabalik tayo. So bumalik si Chris Milin sa pag-igib ng tubig. Sobrang kawawa naman po dahil nag-aaral sila dalawa Marilyn, yung dalawa po niya kapatid na maliit na lalaki huminto. So, kumusta Chris Milin ang pag-igib ng tubig? Sumakit ang ulo mo? Kasi yun po ang problema ni Chris Milin noon na sumakit daw yung ulo niya pag nagbuhat siya ng mga mabibigan. Pigs, no? Hanggang ng lawag sa baboy sa una. Bugas.
So, ato ang panikamutan, hindi na ito mabalik. Kami dito, naning kamot para ninyo. Di man tabak pa rin ito. Hindi namin kayo kano-ano, pero sobrang awa namin sa kalagayan ninyo. Kaya namin tinutulungan. Kaya kami sabi ninyo, mga kuhan kami, stricto. Pero para rin sa inyong kayuhan, ba? Eh, dili sa inyo gusto nga mabalik. Inyuhan, nga diyan sa una, pero tanawa ka ron ibalik mo. Tungod sa usa lang nato kasikyat, di ba? Di man ko ta makaton, di ta masikyat, di ba? Siya, kumusta man mo sa imo ya? Kanang okay ra siya, nga imo sa ibagan. Nga na ako nga. Nawa ko tanan kay tungod sa iha. Ang sakres mo eh? Nawa ra ang tanan ko kay tungod sa kuan ko. Kanang ewan ko. O, giingnan nimo siya nga nawa ang tanan nimo tungod sa iya. Sa imo hang una-una, ang sakto ba nga imo sa ibalagan? Ang bata pa man kagagapos mo lang. Mga pag kayo 18, nag-eskwela pa, kalayo pa kayo mong kano, kay grade 19, 11, 12, pero 3 taon pa. So dapat sana iniingatan mo, no? Pag-aaral mo. Kasi yung scholarship, Kasmilin, ay bihira lang yan dumating sa ating buhay, yung scholarship. Siguro ikaw lang, sa lahat ng mga tinutulungan namin, ikaw lang ang talagang nagkaroon ng scholarship dahil sobrang awa po ng mga sponsor sa inyo. Sa kalagayan ninyo, dapat kayong tulungan. Oh, pero tingnan mo ang nagawa ninyo. Kakamali ay parang bula yung naglaho lang. No? So sayang, no? Kaingon ta ba sayang ang opportunity na dumating sa ating buhay. Sa isang pagkakamali lang, biglang nawala. Ano pong masasabi niyo sa ating mga viewers, lalong-lalo na sa ating mga sponsors? Sorry po sa nagawa ko noong January kasi doon ako sa BF ko. Hindi ako umuwi dito. Ngayon, ako na sa gibiyan kay tungod kasi nawala lang tanan ko allowance. Bumalik na ako sa dati, magigib ng tubig. At mga ko itong bigas. Sorry po sa lahat ng nagawa ko. Tawa naman ako magkakamali. Sana po bumalik po ang allowance ko para makatulong sa pag-eskwela ko para mapadayon sa pag-eskwela. Sorry po sa lahat na nagawa ko. Dapat dili mag sayo-sayo og uyab-uyab kay kailangan ako sayo-sayo kong uyab pero nawala rin sa ko ang tanan tungod ra siya. Okay. Sorry po talaga. Hindi naman kami nagkulang sa advice sa inyo, di ba? Palagi namin kayong pinapaalala sa tuwing nagatid kami ng ayuda dito, di ba? Po, sana naman po bumalik po yung allowance ni Kasmilin. Ang sa ganun po ay makapagpatuloy siya sa kanilang pag-aaral, makatulong din sa pamilya, no? Kasi wala po silang ibang mapagkakitaan kundi ang pag-iigib lang ng tubig, paghabi ng banig. Kaigo pa Kasmilin inyong income sa pagpangaos ng tubig o paghimo ng banig? Hindi, kuhaan pagbangbaw sa eskwelahan, ipahit mo bugas. Hindi yun, no? Ito sa di lang magbaw ito sa eskwelahan kay ay di man pa no kwarta kay para ipahit lang ang bugas. So yan po ang naging aral sa inyo, no? Makinig talaga sa payo sa mga magulang. Ganyan, no? Sige, tao lang naman tayo, makakasala. So, sana mapatawarin tayo sa ating mga kasalanan, no? Sana rin bumalik na yung allowance ninyo, no? Marilyn, ano pong masasabi ninyo sa atin ninyo? Magani, wala na siya nagpada siyang uyab nga ato sila mga ang puyo. Okay. So, minsan ba, Marilyn, ay pinapayuhan ninyo ang kapatid ninyo na hindi pwedeng
pumasok sa relasyon maaga. Inyo ba silang gitambagan sa sa karoon na si Kusmilin dire. Kusmilin ha, huwag nang ulitin. Sayang ang pagkakataon. Maring salamat po Ati Tata sa grasya na mga dawat karon kay makatabang sa mua. Dili namin magdasod o pa itong bugas kay kadalhan namin para pa itong bugas o groceries. Namatay bugas no yan na may cash. Hanggang kalakas ninyo muna inyong mga muskilahan yung pambaon-baon. Maraming salamat po Ate Tata sa paghatag og grasya sa mga bisag na ay panghitabo nga dili sakto pero nihatag lang gyapon mo sa akong igsoon. Mua, salamat kayo. Sa ating mga ibang sponsor mula noon hanggang ngayon, no? Papasalamat tayo sa ating biyaya na tanggap. Maraming salamat Ate Tata. Kasi nadawat ka. Sige, Kusmilin ha, mag-aaral lang mabuti. Baka sakali tayo na bumalik yung allowance ninyo, no? Para makapagpatuloy kayo sa pag-aaral, katulong din sa pamilya. Maraming salamat talaga Ate Tata, lalong-lalo na sa aming pang-snack, pang-gas. Yan, maraming salamat. God bless po. Sige, yan ang di namin magdugay ha. Sige, ganun pa rin. Mag-iwan pa rin kami ng paalala sa inyo na pag-aaral talaga ang unahin ha. Sige, ingat kayo ha. Ingat din kayo. Sige, bye-bye na sa inyo. Shout out Miss Elsie 130, Sir Eric and Ma'am Teresa Waga at sa lahat ng ating mga viewers. God bless po sa inyong lahat.